Kabanata 4. Bakit ang iyong pinsan, Spark, kasangkot? Maaari bang nais ni Dorothy na tulungan ka at nagpa siya na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbubol ng isang gabi sa Spark? O ako, ito ay isang mahusay na komedya. Sinampal ni Alex si Chloe sa mukha. Papatayin kita kung patuloy kang naglalakad na walang kaparerakon. Gaano ka ako sinampal? Sinabi ni Chloe habang nagmamadali siya kay Alex. Ang head nurse na nakakita ng nangyayari ay nagmamadali at pinigilan si Chloe. Ano ang ginagawa mo? Hawakan ang iyong mga kabayo, Chloe. Tabanan sa ospital na ito. Gusto mo ba akong sunugin? Matapos na reprimanded ng head nurse, dumating si Chloe sa kanyang katinoan, itinuro niya si Alex at sinabi, sinampal ako ng bastard na ito. Bakit hindi ako makaganti? Kilala ng head nurse si Alex. Tinanong niya bakit mo siya sinaktan. Itinuro ni Alex ang kanyang ina at malamig na sinabi, iniwan niya ang aking ina dito tulad ng isang piraso ng basura at nang ahas kang tanungin ako kung bakit. Walang dahilan para iwanan lang niya ang aking ina dito. Tao siya, hindi basurahan. Alam ko na wala ng pera sa aking account sa pagbabayad, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko na kayang magbayad pa. Napagtanto lamang ng head nurse na si Lady Brittany ay naiwan sa koridor. Galit siya at sumigaw. Ano sa mundo ang ginagawa mo, Chloe? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na gawin ito? Humingi ng tawad kay G. Alex at agad na ibalik ang pasyente sa ward. Hindi maglakas loob si Chloe na salungatin ng head nurse kaya't masunurin lamang niya ang paghingi ng tawad at ibalik sa kanyang ward si Lady Brittany. Pumunta si Alex upang hanapin ang pangunahing manggagamot ng kanyang ina upang ayusin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Pangunahing doktor ng Lady Brittany ay si Dr. Si Cheryl at siya ay 26 na taong gulang lamang. Gayunpaman siya ay isang kilalang doktor na may isang mahusay na track record. Siya ang apo ng sikat na henyo ng California na si Dr. James Coney. Hindi lamang siya matalino, mayroon din siyang mga hitsura na magdadala kay Troy sa tuhod nito. Si Alex ay nakaramdam ng pagkabalisa at gulo hindi lamang tungkol sa kalagayan ng kanyang ina, kundi pati na rin ang mga kaguluhan na kinakaharap ni Dorothy. Nang walang pag-iisip, pumunta siya kay Doktor. Ang tanggapan ni Cheryl nang hindi kumatok at nagulat na makita ang isang magandang babae na may balat na patas tulad ng Snow White na nagbabago ng kanyang damit. Ang kanyang hourglass figure ay nabihag sa kanya. Nagkita ang kanilang mga mata at nakalok ng buong 3 segundo bago pa mapalabas ng babae ang isang hiyawan. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang katawan gamit ang kanyang medikal na toga. Naaawa ako kay Dr. Cheryl. Sumusumpa ako na hindi ito sinasadya. Hindi ako sumisilip, Tom. Humingi ng tawad si Alex. Mabilis siyang lumingon at isinara ang pinto. Ang magandang babae ay si Dr. Cheryl Coney, pangunahing manggagamot ng kanyang ina. Pinago niya ang kanyang damit habang naghahanda na siya upang makakuha ng trabaho. Nakasandal sa pintuan, tinapik ni Alex ang kanyang dibdib at gasp. Ang eksena na nakita niya lang ay nananatili pa rin sa kanyang isipan na nagbubulungan sa kanyang sarili. Ang ganoong magandang figure. Bigla, bumukas ang pinto at halos nahulog muna si Alex sa ground face. Pagkatapos ay nakita niya si Doktor. Ang nakakalibog na mukha ni Cheryl ay nakatitig sa kanya. Ano ang sinabi mo? Doktor? Tanong ni Cheryl. At na. Si Alex ay dumbfounded. Hindi niya maalala kung anong mahalagang negosyo ang mayroon siya kay Doktor. Cheryl. Doktor. Cheryl, sasabihin ko na ang tulala ng isang nurse na si Chloe ay iniwan ng aking ina sa koridor. Kung may nangyari sa aking ina, nais kong ibalik niya ako sa kanyang buhay. Gamit nito, nagtagumpay siya sa pagkuha kay Doktor. Ang pansin ni Cheryl. Nagulat siya at sinabi, nangyari iyon. Pabilis siyang tumakbo papunta sa ward at nakita si Lady Brittany na dinala pabalik sa ward. Agad siyang sumigaw kay Nurse Chloe. Sa buong insidente, nanatiling mababa ang ulo ni Chloe at hindi siya nang ahas na magsabi ng isang salita. Pagkatapos, Doktor.
Sinuri ni Cheryl ang kalagayan ni Lady Brittany at sinabi kay Alex, kaugnay ng kalagayan ng iyong ina, ang aking rekomendasyon ay mayroon kaming operasyon sa lalong madaling panahon. May pera ka ba? Kung nahaharap ka sa mga paghihirap, maaari kong ipahiram sa iyo ang pera. Hindi na kailangang gawin iyon. May pera ako. Salamat, Dr. Cheryl. Hindi inaasahan ni Alex na si Dr. Mabait si Cheryl na gawin iyon. Kalahating $1,000,000 ay walang maliit na halaga kahit na para sa isang sikat na doktor na katulad niya. Si Chloe na nakarinig ng pag-uusap ay nagulat din at naisip sa kanyang sarili ay si Dr. Bobo si Cheryl. Nagalok siya na magpahiram ng pera sa basurang ito, ano ang nakikita niya sa kanya? Doktor. Sumagot si Cheryl, mahusay. Natutuwa akong marinig iyon. Aayusin ko ang operasyon ng iyong ina sa unang bagay sa umaga bukas. Salamat. Nagpapasalamat si Alex. Sundan mo ako, talakayin natin ang ilan sa mga detalye upang maghanda para sa operasyon bukas. Doktor. Sinabi ni Cheryl kay Alex at pareho silang umalis sa ward. Siya ay mumbled on at on karamihan tungkol sa mga paghahanda na kinakailangan bago at pagkatapos ng operasyon, pag-aayos ng oras at sa wakas sinabi, mangyaring maaga para bukas. Walang dapat ikabahala. Ako mismo ang gagawa ng operasyon. Ang rate ng tagumpay ay napakataas. Bukod dito, sisiwit. Si Alex ay nakikinig ng mabuti. Doktor. Biglang bumulong si Cheryl sa kanyang mga tainga, kalimutan ang imahe na nakita mo sa aking tanggapan. O babayaran kita. Tumango agad si Alex upang ipakita na sisiguraduhin niya na ang bagay ay nasa pagitan lamang nila. Umalis ka. Nagpatuloy siya. Doktor. Napanood si Cheryl habang bumalik si Alex sa ward ng kanyang ina at siya ay nagbuntong hininga. Siyempre, hindi siya nahulog para sa kanya, ngunit labis na naantig sa kanyang pagiging banal. Sa nakalipas na 10 buwan, binisita ni Alex ang kanyang ina sa bawat solong araw ng hindi nabigo. Alam niya na iilan lamang ang makakagawa nito. Di nagtagal, tumakbo si Alex sa counter ng pagbabayad upang mag-prepay ng $1,000,000 sa ospital para sa mga gastos sa medikal ng kanyang ina. Dumaan ang transaksyon ng walang sagabal. Nakaramdam si Alex ng surreal nang ibalik niya ang ATM card. Katulad nito, ang kanyang buhay ay kumuha ng isa pang mahusay na pagliko. Siya ay isang master muli. Sa oras na ito, mas mayaman pa siya kaysa sa dati. Basag siwit, Spark, maghintay ka lang. Gaano kakatapang mayroon kang mga saloobin tungkol sa aking asawa? Hindi ako magpapakita ng awa. Habang naisip niya ang Spark, naalala niya na binigyan siya ni Dorothy ng pera para sa mga medikal na bayarin ng kanyang ina. Kinuha niya ang pera ni Spark, nakasuklam-suklam na Spark. Nagkaroon ba siya ng pagkakataon na matulog sa kanya? Mapahamak ito. Ang pag-iisip nito ay napuno siya ng galit. Mabilis niyang tinawag si Dorothy ngunit naka-off ang kanyang mobile phone. Naramdaman niya na may isang bagay na natapos. Agad niyang tinawag si Madam Claire, nanay, nasa bahay ba si Dorothy? Galit na galit si Madam Claire nang marinig niya ang boses niya. Si Dorothy ay wala sa iyong negosyo. Mayroon ka pa rin katapangan na tawagan ako. Huwag kailanman hahanapin kami muli sa ilalim ng anumang mga kalagayan. Nanay, hindi mo maaaring hayaang magkasama sina Dorothy at Spark. Ako ang bahala sa problema sa pera pati na rin ang libong miles conglomerate. Mangyaring iwanan ang mga ito sa akin. Huwag gumawa ng mga nakakatawang pangako. Galit na sinabi ni Madam Claire, kung maaari mong alagaan ang mga problemang ito, maaaring lumipad ang mga baboy. Hayaan akong maging malinaw, si Spark ay aking manugang na lalaki, si Dorothy at Spark ay gumugugol sa gabi. Ikaw ay walang iba kundi isang cuckold. Pag-flick. Naramdaman ni Alex na parang sumabog ang utak niya nang marinig ito. Nakaramdam siya ng disorient na parang umiikot ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinatong ni Madam Claire ang telepono. Naramdaman ni Alex na iniwan siya ng kanyang kaluluwa. Bagaman mayaman siya muli, lahat ito ay walang kahulugan kung wala si Dorothy.